basehan lang natin yung nandito. The cases pending are in Quezon City Court, RTC, and Pasig City Court. One is for 7610 and the other is 9208. Both of this, tama yung sabi ni Dean na yung criminal forfeiture will only happen after the conviction of these cases. So we have this theory kasi we cannot just give a clear, definite, and precise comment on this considering na hindi pa namin nakita yung petition, hindi pa namin nakita yung 48-page na resolution. We were just informed that the resolution is 48 pages. And then nandun yung details. But I really believe with the legal team na this is a separate case. This is separate and distinct from the Quezon City and the Pasig City. This is filed by AMLC before the CTA. And the reason why the Court of Appeals issued immediately that freeze order is for preventive measure daw kuno, 20 days. Now, ang problem lang namin dito is that hindi lang kasi si pastor ang nadamay. Nadamay yung ibang corporate entities na hindi naman dapat sana isali. Correct. And this will have consequences on the employees of these corporations na separate and distinct naman talaga dapat kay pastor. So yun. And very broad dangerous ito sapagkat ito yung sinasabing weaponization of the law. May gusto kaming i-emphasize dito, Dali Sir lang, J, no? sir, para makumpleto yung information natin. Ang 48 page na sinasabi ni anong pangalan ng Attorney spokesman? Clavano. Clavano, ay sabi, pirmado ni Associate Justice Gabriel Robinyol. Robinyol. Okay, klaro ha. This is very broad. Politically. Kasi kung totoong ginahabol ng gobyerno ang mga money launderers, ang mga nagpupondo ng illegal at terorismo, ang may pinakamaraming pondo na dapat habulin ng gobyerno ay kasama mismo ng gobyerno sa loob ng Kongreso. For the last 21 years, mahigit 10 billion po ang pondo na nakuha ng Communist Party of the Philippines mula sa gobyerno sa pamamagitan ng party list na ACT Teachers, Gabriela, Kabataan Party, Bayan Muna, and Anak Pawis. Was there any investigation by AMLAC done against them? No, none. In fact, pending sa COMELEC ang disqualification ng ACT at ng Gabriela at ng Kabataan, hindi inaaktuhan. Isa sa ground sa disqualification ng Gabriela, foreign funding. The same entity, the same address, pinalitan lang ang mga tao. At ito ay napakadelikado sapagkat millions of funds by the dollars ang pumapasok sa mga grupong ito na hawak ng Communist Party of the Philippines. 10 billion mahigit estimated amount ang nakuha nila sa pondo ng Pilipinas and yet nasa loob sila ng Kongreso. Was there any instance that AMLAC, Anti-Money Laundering Council, and the Department of Justice filed cases of forfeiture or freeze order against the assets of Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, Sarate, Tede Casino, and Ferdinand Gaite, and those who served, like sa Torocampo, for the last 20 years sa CPP party list na ito? Wala. Number 2, ang pinakamalaking mga NGO, like Rural Missionaries of the Philippines, at iba pa mga NGO nila, like Ibon Foundation, CERNET, and many more, billions ang assets nito. Hawak ito ng Communist Party. Direct personal knowledge ko ito. Na at naming mga kadre, pinatawag ba kami ng AMLAC? Pinatawag ba kami ng Department of Justice? Hindi. Bakit hindi sila hinahabol? Ito ang totoong mga kriminal at money launderers, mga magnanakaw ng pondo mula sa abroad at papunta rito. Number 2, may mga negosyo itong nahawak ng Communist Party by the billions din. Halimbawa, sa Visayas, dito sa Iloilo, ang Panay Fair Trade Corporation na nag-export ng Muscovado sugar sa Europe, sa Germany, sa Netherlands, sa Norway. We know everything about this. Ipinot up po ito 1993, 1994 ng Communist Party sa Panay Island by the billions na halos ang asset nito. Hindi ito iniimbestigahan. So ito dapat ay maibulgar. Itong sinasabi namin kanina na Attorney Day na weaponization of the law
when it is convenient only against the powers of Marcos Jr., gagamitin niyang batas. Kawawa ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI at sila Pastor Kibuloy. Linawin lang po natin yung pinaglala nung kanilang tithes. Part po ito ng pagbibigay ng bawat isa dahil sa kanilang paniniwala. Which is, kahit naman nung unang panahon, ganyan na po, naalala niyo po sa Acts, di ba nagbibigay po yung bawat tao doon ng kanilang mga kagamitan. At yung meron nga doon, di ba, namatay na mag-asawa dahil nagnakaw. Anong ginagawa niyo ngayon? Pag nanakaw yan, mahirap magalit po ang Panginoon sa inyo. Attorney Dela. Kasi ang ninanakaw nyo po, tandaan ninyo, yung tinatawag na first fruit na ibinibigay sa church para para po gamitin po ito. So, yun lang po. In addition to what they're all saying, no? You are not questioning the people who are in Congress, but you are taking money away from children. Yung freeze order po, kasama yung Children's Joy Foundation. Na kumakain araw-araw. Mga bata ho ito, whose parents cannot afford to give them a good life. Whose parents cannot afford to send them to school, feed them 3 times a day. Ito po ang na-freeze ninyo. Pagkain ng mga bata. Edukasyon ng mga bata. Where is the justice here? Aside from that, we just want to call out the attention of AMLC since kayo man talaga yung nag-file ng verified petition dyan. You should have considered that hindi si pastor lang yung tinira ninyo dito eh. Tinira ninyo dito yung mga group, yung mga institutions na hindi naman talaga kasali. So, for example, based on the news, because we haven't received yet the full copy of the verified petition as well as the resolution, nadamay ang Kingdom of Jesus Christ, nadamay ang SMNI, and most importantly, and most concerning dito, nadamay ang Children's Joy Foundation. So, what will happen sa loob ng 20 days for the operations, day-to-day operations ngayon na na-freeze? And worse, based on the law, it could extend up to 6 months. Extendable up to 6 months ang freeze. So imagine the severe effect of the freezing, and this is just a preliminary step because supposed to be the reason why you are freezing that is to prevent any movement while pending ang investigation. So ang problem natin ngayon is itong mga institutions at saka mga stakeholders na affected because of the freeze order. So, ibig sabihin, attorney, 6 na buwan, hindi kakain yung mga bata. Yan yung problem natin, sir. So, Possible talaga, 20 days ang initial, but it is extendable up to 6 months. Ang di ko lang talaga maisip, no? Kasi we are men of the law and we always look at the law, and according to Jacinto versus Republic, which was decided on March 6 of 2013, there must be establishment of the sufficiency of the relation between the unlawful activity and the property or monetary instrument that is being seized, no? Suarasug, ang SMNI kasi has been there for quite a long time, and I don't think the act of Blenda Portugal caused the acquisition of SMNI, no? And I don't think the actuations of maybe 2 or 3 persons can be used as the reasonable basis for the acquisition of the many properties of the KOJC, knowing that the KOJC's properties are the result of the blood and sweat of the 6.57 million members of the kingdom. So that is why we are really very excited to look at the certified true copies of the order so that we can file the appropriate motion to lift these freeze orders or
depending upon the result of our discussion with our fellow lawyers, file a petition for certiorari before the Supreme Court. Hanggang ngayon, hindi ko pa makita yung reasonable relation between the alleged unlawful activity and the acquisition of such properties. May tanong lang ako, attorney, kahit sino sa inyo. Kasi alam ko, ang akusado, si Pastor at saka yung 5. Pero yung mga corporations, may juridical personality yan eh. Distinct and separate from the individuals. So anong mangyayari? Bakit nasali? JB, may if one thing that's very clear to me right now, no, kitang-kita ko, no, at dapat kitang-kita nating lahat na palusot lang lahat 'yan, at ang totoong intent ng Marcos administration ay i-sequester yung properties ng KOJC. No, 'yun lang. Naninindak sila at ginigipit ang KOJC. Bakit atat na atat sila na kunin ang Kingdom properties? May mga wanted, katulad nila Bantag at Teves, ba't di nila hinahabol ng government, tulad yung kay Pastor? Alam ko na kung bakit, kasi wala sigurong ganong klaseng asset sila Bantag at Teves, di ba? Thank you, At ang basis niyan, mga kababayan, nagtungan ko nabanggit ni Ma'am Lorraine, hindi po tumiklop at nagpasakop ang Kingdom of Jesus Christ para manikluhod at maging sip-sip sa gobyerno ni Marcos. Dahil dyan, tinarget talaga sila. At pangalawa, yung SMNI po ay naging daluyan ng katotohanan. Ang SMNI naging boses ng mamamayan. Naging alternative media network siya na siyang tinitingnan at siyang pinapakinggan. Sinusundan ng taong bayan. At dahil dito, hindi nakokontrol ito ng gobyerno ni Marcos. So lahat ng assets related to that at konektado sa Kingdom of Jesus Christ at ng mga ano pa mang bagay na sa tingin nila ay may influence to the people and naka-align sa political interest ng mga Duterte na gusto nilang lumpuin, principally, ay gusto nilang kuhanin. At siyempre, lucrative po ang mga properties na ito para minahin. Halimbawa, ang Tamayong area, sinasabi yan na mining area yan. May mga deposito yan ng mga minerals. At napakaganda ng ginawa ng Kingdom of Jesus Christ dito. Ito po'y binangon nila at binigyan ng buhay muli. At kung titingnan ninyo, napakaganda po ng development ng lugar na ito. Even ang mga traditional corporate media ay sinasabi nilang napakaganda at napakalaki ng development ng lugar na ito. Subalit, ito'y collective effort at sacrifices ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Ang malinaw po dito ngayon, kung ano man ang instrumento ng batas na pwede nilang gamitin, ay kanilang ginagamit para sikilin at lumpuhin ang ano pa mang natitirang semblance ng pagtutol at paglaban na siyang naging simbolo ni Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ng SMNI in the last months or at least 1 or 2 years ng Marcos administration. Meron akong tanong lang po. Mahal po ba ang tumakbo bilang senador? Oh, Okay po. Kailangan Baka mo siguro more or less gustong mga kunin kalahating yung... bilyon, no? Oo. Yeah. Baka gustong kunin ho yung ano. Magkano ho ba ang... kung may alam ho kayo, alam niyo po ba kung magkano ang binibigay na reward ng Amerika? Kung mahuli si Pastor Kibuloy o kaya itong yung mga ganito? More or less mga 112 million pesos. Ang abutin. Oo. Pwede ng pang senador. Pwede. Pwede, pero Pwede kulang. Kulang pa rin. Pang start. Oo. Yung properties, pwede kunin. Pag minahin nila. Oh, so malaki talaga ang kita pagka sa senador. Kaya naman po pala. May pattern, no? This is something that we've already seen, 'di ba? Nakita natin ito kay Marcos Sr., 'di ba, yung pagnanakaw, yung pag-sequester ng mga properties, yung panggigipit sa mga karapatang pangtao, at saka yung pagtatahimik sa media, 'di ba? Marcos na Marcos ito, kitang-kita na natin ito. So we can look past all of this. Itong sila Torre, Marbil, whoever, mga simptomas lang 'yan ng isang presidente na Marcos. No, kaso hindi tayo natuto, no, ng ating leksyon at niluklok na naman natin ang isang magnanakaw, no. Salamat po, By the Ma'am way, Lorraine. Pwede yan. I-clarify ko lang, Okay. Sorya yan. ha? Okay.
Hindi pa natin nakita, pero i-clarify ko lang sa mga pulis sana yung laway tumutulo na. Ang na-issue man most probably dito ay an order akin to as an asset preservation order, no? This is not forfeiture, ha? Hindi po ito asset forfeiture, ha? Hindi po ibig sabihin na dahil sa order na ito, pumasok na kayo dito at hindi na kayo aalis kasi pag-aari na ito ng gobyerno. Hindi po ganyan, ha? Ang asset seizure may take the form of merely preserving the property. The order may be annotated at the back of the title of the property, and that's it. It does not give the authority on the part of the court personnel to forfeit the property. No. There is a difference between asset seizure from asset forfeiture. There is a difference between asset preservation and asset forfeiture, ha? Dito pa lang tayo sa first step po. So, wala Preservation. pong karapatan yung mga pulis na pumunta dito at magstay ng 1 buwan at hindi na sila aalis. Hindi po yan ang ibig sabihin dito. Attorney, I have a question. Yes po. You belabored the point, no? Yung ito yung batas, ito yung batas. What makes you think that they will follow that? Kaya nga sumasakit ang tiyan ko, mami. Yan ako, honestly, my reasonable fear. Because even if the law is very clear, the other parties are doing exactly the opposite thing. Even if we say na, hindi po pwede, mag-serve ka ng warrant kung wala ka alias warrant of arrest, the-return niya yan bumabalik, gusto pa nga dito, 1 month daw sila, 1,500 pa sila. Laki ng gastos nun, Kung kada tao lang magkain ng 1 araw Jollibee or sa Waxis. Siguro kung sa lahat sa Waxis sila titira, may kita siguro konti yung Waxis. Baka pares, attorney. Magpapares sila. Magpapares sila. Ang mahal nun. Mahal nun. Meron silang source. May source siguro sila. Just the cost of the food that they will be spending here for 1 month. Which brings us to the point, Attorney Torion, doon sa binanggit ni Ma'am Lorraine. Kung ang Estado at gobyerno sa pamumuno ni Marcos have become lawless, kung si Sister Nori pa appropriately dinescribe niya, this government of Marcos Jr. has become a lawless government. May kapangyarihan din ang taong bayan na igiit ang direktang kapangyarihan nila. At ano po yun? Yun kanina gusto kong idagdag sa sagot sa tanong ni Banat Bay sa kanyang unang tanong. Anong dapat gawin kapag ginawa nila ang mga hakbang na lumalagpas na sa batas? The answer to that is people power. Mapayapa, ngunit malakas na pagtutol ng mamamayan. Yan ang dapat ipanawagan natin ngayon. The purpose of this press conference is not only to educate the people, but unify the collective will of the people to stand for what is morally correct and what is just and what is grounded sa kanilang tungkulin bilang mamamayan. And what is that? Ang tungkulin ng taong bayan ay ipagtanggol ang mga batayang karapatan nila. Ano ang solusyon dito sa nagaganap sa Kingdom of Jesus Christ? Kung ako pong tatanungin, people power. People power, hindi tayo mag-aarmas, mapayapa tayo, but we will show them, kay Torre, kay Marbel, kay Abalos, kay Marcos Jr., na ang taong bayan ay tututol at tututol ng pagpapatuloy kung ano man ang kanilang gawin, hindi natin papayagan. Sapagkat kapag lumuhod at tumiklop tayo, tapos na po ang usapan. People power po ang patutunguhan. Sususugan ko lang kanina, nabanggit yung social media kasi, no? Ako, may panawagan sa mga kababayan natin sa Davao, no? Lalong-lalo na sa Davao City, no? Or Davao del Sur or Davao del Norte. Kung ugaling, binisayon ko na lang ni, kung ugaling mahitabo, no, simba ko, nga mamugos sila o so dining dapita, unya, kitaan ninyo live, ugun sa'y buhato nila. Kamusad nga na di as gawas, iandam sad ng inyong mga kamera para kuhay yung hulagway kining mga pulis, no? O pulis manggaling na sila, no? Kunan nyo. At tayo nananawagan sa mga vloggers all over the country, no? Kasi wala, saan pa tayo? Gobyerno, hindi na tayo masyado
Tsaka tanong ko, is it safe to say na nakapasok ng Amerika? Kasi ang ginamit nilang basis doon sa kaso ay yung sa Amerika. Tapos, yung dito ang kinasuhan, yung properties na hindi naman pag-aari ni Pastor Kibuloy lang. So, ito ba ay legally pwedeng gamitin? Masasabi natin na, kasi maraming komentaryo kanina, na tayo ay nagiging tuta na ng kano. Pasok na ba sila? May jurisdiction na ba sila dito patungkol dito sa pag-freeze ng asset? Ayan nga po, may information din po tayo na natanggap na kaya nila gustong kunin itong properties ng KOJC para gawing EDCA sites ng gobyerno dito sa Mindanao. Kasi may mga bali-balita, banat bay na may mga kanuna daw na nandito. Naka-standby. Naka-standby na. So, baka yan nga, yung isa sa mga plano nila. Well, balik tayo doon sa tungkol sa Amerika. Under the rule on money laundering dito sa implementing rules and regulations, when you apply for a freeze order, it's ex parte. Pero meron pa po, when I was scanning there is the mutual assistance among states. So, a foreign state can make a request for assistance in the investigation or prosecution of a money laundering offense. And the money laundering AMLC may execute the request and or refuse to execute the request and inform the foreign state of the valid reason why or why they will not execute it or why they are going to delay it. So here it appears that perhaps there is a connection between the cases filed in the United States against Pastor Kibuloy and the freeze order that is being implemented here in the Court of Appeals. Perhaps it could be because of a request for assistance. So here, sa sagot po sa inyo, Coach Oli, mukhang yes, there is a hand, there is an unseen hand that is moving, but apparently it's no longer as unseen as it wants to be. And it is not an ordinary unit. Ang binabanggit namin, ulitin namin. The Office of Foreign Assets Control is a global anti-terrorism financing arm of America na nakatago, nakabaon sa likod ng US Treasury Department. And they are using their influence through State Department connections or even FBI connections and even existing AMLA connections to influence domestic cases that will warrant their own interest. So sa tanong mo, Coach Oli, sinagot ni Attorney Dayan kanina, ni Attorney Dayna, na ito ay bahagi posible, hindi lang ni-reveal ng gobyerno ni Marcos, pinayagan nila ang pag-intervene ng US Treasury Department Office of Foreign Asset Control na humabol dito sa mga assets na sabi nila connected kay Pastor Kibuloy as a Kingdom of Jesus Christ. Because apparently, it's not connected directly doon sa binanggit na kaso ni Glenda Portugal kung hindi ito ay konektado sa kaso sa Amerika na hindi umuusad, subalit nakitaan nila ng oportunidad dahil sa pagpapakatuta ni Marcos Jr., he became a willing conspirator on the interventionist pangingialam na patakaran ng Amerika, including ang pangbibiktima nila sa katarungan natin, including ang pagbiktima nila kay Pastor at sa Kingdom of Jesus Christ, pinayagan na. Hipokrito. Lumalabas, hipokrito sila kasi ang tatapang nila pagdating dyan sa usaping WPS na yan, na pinaglalaban nila yung nasa dagat. Pero nagpapasok sila, seemingly, nakapasok na ang mga Amerikano dito at nagdidikta na sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Sandali habang nag-uusap kayo, balikan ko lang yung mga bata. Kasi as we speak, yung mga bata sa Barangay Kawayan at Tamayong, hindi pa nakakatulog yun dahil sa trauma kanina hanggang ngayon.
Yung mga bata sa Children's Joy Foundation, hindi natin alam kung ano ipapakain bukas, kung hangin ba ang ipapakain natin sa kanila. Alam niyo ba kung anong ginagawa ninyo? Ha? Di bali na kami, matatanda na eh. Pero yung inosenteng bata na pinapaligiran ng mga pulis o naka-uniforme ng pulis sa Barangay Kawayan, Barangay Tamayo, ang Kalinan District, Davao City. Ha? Yung mga bata sa Children's Joy Foundation sa Quezon City, sa kung saan-saan parte hanggang Amerika, hindi natin alam paano sila mag-aalmusal bukas, kung hangin ba ang ipapakain natin sa kanila. Anong klase? Ha? Okay lang kayo, Mr. Marcos, magsinghutang kayo dyan, magdamag, wala kaming pakialam. Mag-overdose kayo for all we care. But these are children, innocent children. Kaya nasa ng CHR. You know, this regarding sa mga children, this apparently this would be a violation of the Convention on the Rights of the Children with the United Nations, because they are entitled to safety, they are entitled to the basic rights, but if they cannot eat, where are the basic rights of the children? If they are not safe in their own homes, where are the basic rights of children? What will happen to these children? Will they grow up respecting the state, or will they grow up hating the state or the instruments of the state? You've quoted law again, attorney, but again, do they even respect that? Diba? This is a government that doesn't respect, and they don't care. These are people, these are men and women in power right now who are lasing na lasing sa kapangyarihan. The power that they hold in their hands, they are using to cause grief and suffering in our country and to destroy our country. No, and one of the proponents of this is media. Ang trabaho ng media is to keep a watch on those who abuse power. And yet media has become very silent. Kung kaya't kakausapin ko ang ating mga kababayan, tayo po ay nasa age of information na ngayon. Kailangan namin ang boses ninyo. Nakausap namin yung mga taga-KOJC ngayon, at ang sinabi nila, hindi sila aatras kapag yung kasiguraduhan na prinamis, ipinangako ni Torre gagawin niya na magdadanak ang dugo dito. Pinangako ni Torre yan. At ang sabi po ng mga taga-KOJC, hindi sila papayag. At they are willing to lay down their lives for this. So, ako po ay nagmamakaawa sa ating mga kababayan. Wala na po tayong pwedeng tignan dito. Ang Pangulo natin, he's not fit. May sakit ang ating Pangulo sa tingin ko. No? Tingin ko siya ay isang durugista. Kung kaya't ganyan, may sakit ang ating Pangulo sa tingin ko. No? Tingin ko siya ay isang durugista. Kung kaya't ganyan ang nangyari sa ating bansa, naging daluyan siya ng evil sa ating bansa. No? At saka yung mga kasama niya, mga abusado at lulong, hindi lang sa droga, kundi sa kapangyarihan, ay sila ang nagmamalabis sa atin. Kung kaya't kami ay nagdumudulog sa inyo, magsalita din kayo para sa mga taga-KOJC. No? I-clarify ko lang bakit magsasacrifice yung mga bata sa hindi lang nakakaintindi. No? Kasi yung asset preservation order po na na-issue, no? Pursuant yan sa Section 3A of Republic Act 9208. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, lahat ng properties po ay i-hold and i-conserve itong specific properties. At saka yung mga deposits po sa bangko, sa any financial institution ay bawal po ma-withdraw. Kaya po, ang lahat po ng mga bata na under the sponsorship of KOJC, hindi na sila nakaka-withdraw ng pera. Yung SMNI naman, na magsweldo ng kanilang mga empleyado, hindi rin maka-withdraw na ng pera dahil po sa asset preservation order. Pero hindi po yan ibig sabihin mga pulis po, na
ang gobyerno na ang may-ari ng mga properties ng KOJC. Ha? Hindi yan ibig sabihin na pwede na kayong pumasok dito, hindi kayo aalis, hindi ha. Mangyayari lamang yan kung meron ng asset forfeiture orders. Dadaan pa yan ng trial na katakot-takot. Okay? So, ang nangyari pala ngayon, asset preservation order. Ang may-ari pa rin yan ay ang KOJC, ang SMNI, at saka yung Suarasug, and other corporations which have been included in the order. Hindi po yan ibig sabihin na pagmamay-ari na po ito ng gobyerno. Attorney Torion, kapag hindi sila umalis, itong grupo ni Torre na para mga state terrorists na mga instrumento at papasukin ang mga compound, Prayer Mountain, Glory Mountain, Davao Cathedral, what will the people do? Na mga taga-Kingdom of Jesus Christ, hindi sila alis, armado sila, i-occupy nila, what will prevent them na itigil yung kanilang kahibangan at mga illegal na ginagawa if there will be no one to intervene? Well, we will invoke Article 429 of the Civil Code. It states that the owner or lawful possessor of a thing has the right to exclude any person from the enjoyment and disposal thereof. For this purpose, he may use such force as may be reasonably necessary to repel or prevent an actual or threatened physical invasion or usurpation of his property. So reasonable force may be employed if in case there is unlawful invasion of property rights under Article 429 of the Civil Code of the Philippines. At ang buhay na pag-execute niyan, people power. We will understand kung dumagsa libo-libo, by the thousands, by the hundreds of thousands, and soon by the millions, ang mga kasapian ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao, kasama pong iba't ibang mga sektor ng lipunan at magtipon-tipon dito. We don't see anymore the EDSA. The EDSA symbolism is no longer in Metro Manila of people power. The symbolism of people power, we believe, will start and is starting now in Davao. Yun. At yan ang magaganap. Yun. Mukhang doon tayo papunta yan. At saka yung pera yung pera ng KOJC, nakuha nila yon sa yung contributions ng mga members nila. Hindi walang magnanakaw dito. May Marcos ba dito? May member ba na Marcos dito? Walang magnanakaw dito, no? Trinabaho nila yan. Wala silang inargabyado, walang PCSO dito, walang PhilHealth na ninakaw, walang mga ayuda-ayuda na ninakaw, walang flood control projects na ninakaw, walang ganon. Bigay yon ng mga members by faith. So, yun ang pagkakaiba. Boss. Ang ibig sabihin lamang po nun, hindi po ito illegal. Yung pera na fini-freeze ay hindi po illegal. Ibig sabihin, contribution po yun ng bawat isang membro para sa kanilang church. Hindi yan illegal. Maintindihan pa natin kung i-freeze galing sa illegal. Pero hindi Galing po ito sa kanilang puso. Ito po ay para ho sa kanilang church.